Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad ng patalinghaga, "Maaari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro, ngunit kapag lubusang naturuan, siya'y magiging katulad ng kanyang guro. Ang tinitingnan mo'y ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, 'Kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing,' gayong hindi mo nakikita ang tahilang nasa iyong mata? Mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata at makakakita kang mabuti. Sa gayoy, maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ang ikatlong araw ng pamamalagi o pananatili ng imahe ng Poong Jesus Nazareno mula sa Quiapo, bumisita dito sa inyong komunidad. Sino po ang naririto simula pa noong unang araw ng pagdating ng Nazareno? Taas po ang kamay. Marami. No? Yung iba ay nasa iba't ibang lugar. Pero sana po, katulad ng madalas kong sinasabi, ay hindi yung huwag tayong maiwan lang doon sa pagpupunas ng panyo, paghalik mamaya sa paanan o sa damit ng Nazareno. Hindi tayo pwedeng hanggang doon lang sa himala. Bagamat, tunay po na mapaghimala ang imahe ng Nazareno. Lalong-lalo na kung tayo po ay lumalapit sa Nazareno, taglay ang ating pong pananampalataya. At hindi po madamot ang Nazareno. Pagkakaloob niya, pagkadalasan, hindi man minsan, kahit hindi natin deserve na pakinggan, kahit hindi natin deserve yung hinihingi natin, o hindi mo pa nga hinihingi, ipagkakaloob na niya bago ka pa lumapit sa Kanya. Pero higit doon, nawa ay yung nakukuha natin yung mga mensahe na nais niyang ibigay sa atin. Naririto ang Nazareno, hindi para hawakan lang, dumadalaw siya, hindi para i-display lang, dumadalaw siya para makipag-ugnayan sa atin. Ibig sabihin, makipag-usap sa atin. Ano po ba yung mafe-feel ninyo kapag dumalaw kayo sa isang bahay tapos hindi naman kayo kakausapin? Ano ba ang pakiramdam ng ganon? Kasi ganon dapat din natin ituring na ang pagdalaw ng Nazareno, biro mo sa dami ng parokya, sa dami sa layo ng mga lugar na mga nais na madalaw ng Nazareno, isa kayo sa mapalad na mailista para madalaw ng Nazareno. Pero, kamusta po ba? Nakikipag-usap ba tayo sa Nazareno? Kapag nakikipag-usap ba ang Nazareno, nakikinig ba tayo o baka abalang-abala tayo doon sa kailangan makahawak ako, makapunas ako, makahalik ako sa Nazareno. At lalong-lalo na
makasama ako sa prosesyon. Isa sa mga kailangan natin matutunan at ituro sa mga sinasabing deboto ng Nazareno, kapag prosesyon, kapag pasanan, maraming tao. Pero kapag oras ng misa, walang tao. O kaya, kapag oras ng misa, ayaw dumalo sa misa. Pero kapag prosesyon, sandamakmak na tao ang sumasama. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang ganon. Di ba? Parang, nasaan ba yung pakiramdam natin na yung iba talagang nakikipagsiksikan, makapunta lang sa Quiapo, mapagmasdan lang, mahawakan lang ang Nazareno, di ba? Pero kayo, hindi mo na kinakailangang bumiyahe, matraffic, maulanan, maarawan, andi dito na. Sabihin man natin isang beses isang taon, pero yung hinahanap sa atin yung quality. Okay pa tayo? Okay. So 3 araw na. 3 araw na nakikipag-usap ang Nazareno. Dito ko ngayon aalamin, nakipag-usap ka ba sa Nazareno? Taas ang kamay na nakipag-usap sa Nazareno. Okay. So yung iba, ngayon ka palang kinakausap, ha? O kaya naman, ngayon ka lang nagbigay ng oras. Alam nyo naman na, may nakalagay dyan sa baba o kung saan man na tarpaulin, schedule, dadalawang Nazareno, naririto yung oras ng misa. Sige, balikan natin. Pangatlong araw, no? Nung unang araw, anong naalala ninyo sa sinabi ng Nazareno? Sige nga, ano yung naalala ninyong sinabi ng Nazareno? Kasi madami lalapit, di ba? Lumalapit sa Nazareno. Iba nga naiiyak pa, di ba? Tapos lalapit sa Nazareno, Nazareno, tulungan niyo po kami. Pagalingin niyo po kami, Nazareno. Ano bang nilapit niyo sa Nazareno? May sakit? Pera? Asawa? Ano ba? Ano bang nilapit niyo? Ano bang iniluhod niyo? Ano ba? Kasi kung lumapit tayo sa Nazareno noong unang araw, ano man ang dala-dala natin, sinagot yan ng Nazareno. Anong sinabi ng Nazareno? Mapalad kayong mga tumatangis ngayon. Oh, maraming umiiyak. Oh, sinabi ng Nazareno, okay lang yan. Umiyak ka ngayon, hahalak ka bukas. Oh, sabi ng Nazareno, mapalad ang mga nagugutom ngayon. Dahil bubusugin kayo ng Nazareno, bubusugin kayo ng Panginoon. Oh, na lahat nandun na yung sagot. Okay pa tayo? Oh, sabihin nyo nga sa katabi ninyo, mapalad ka. Yung mindset natin, di ba? Pag lumalapit sa Nazareno, ang kailangan lang natin matutunan, yung mindset, hindi ka mahirap. Hindi ka rin, kadalasan kasi namomblema tayo sa mga bagay na hindi mo naman dapat problemahin. O, kalma ka lang. Okay ka naman eh. Isip mo lang yan na hindi ka okay, pero okay ka naman. Pangalawang araw, kahapon. O, sino naririto kahapon? Saan po kayo nagmisa kahapon? Saan po kayo? Dito din? O doon sa kabila? Maganda yung kahapon na payo sa atin. Iyak tayo ng iyak, di ba no? O, sino may mga kaaway dito? Taas ang kamay ng mga may kaaway. Wala. Taas ang kamay ng mga nangaaway dito. Yan. Yan ang karamihan eh. Kasi akala natin, tayo lang inaaway, hindi na nakikita, tayo ang nangaaway. Mayroon tayo mga inaway. Anong payo ni Jesus kahapon? Di ba, kung lumapit tayo sa Nazareno, kasi namomblema tayo, magkakaaway yung magkakapatid, di magkasundo yung magulang at anak, magkakaaway yung mga
senator natin, magkakaaway yung mga kongresista natin, no? She may not like, may ganyan-ganyan pa tayo. Ano ang sabi ni Jesus? Ipagdasal ang mga umaaway. Ibigin mo ang iyong kaaway. Diba? Andun, sinasagot naman talaga eh. Ang problema mo, diba? Kaaway mo asawa mo, kaaway mo kapatid mo, o lapit ka dyan. Ano, gusto mo mamagicin? Okay na, mabait na siya? Hindi. Ibibigay niya sa atin yung aral, yung gabay. Ano ang dapat na maging pag-uugali natin? Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, ibigin mo na. Sige nga. Ayaw nyo pa rin, di ba? So aasa lang kayo, punas, okay na, mabait na kami, bati na kami. Kailangan mo magdesisyon. Sabihin nyo alit sa katabi ninyo, maging totoo ka. Tapos sabihin nyo naman sa katabi ninyo, talaga ba coming from you? Di ba? Iyan naman ang sinasabi sa atin ngayon. Paano daw aakayin ng bulag ang kapwa niya bulag? So paano tayo aakay kung tayo mismo hindi natin nakikita kung ano ang katotohanan? Madali lang sa atin magsabi ng magsabi, pero baka hindi natin nakikita, o kaya naman madali lang sa ating mamuna, pero hindi natin nakikita na tayo din pala ang may problema. So hindi natin maaakay ang iba kung tayo mismo hindi natin nakikita ito. Nabanggit ko na kanina, no? Kapag nakikinig tayo ng mga hearing, yung mga pagdidepensa sa budget, narinig natin, no? Ngayon, kini-question si Alice Go. Pero pag tinitinan mo, no, pag nanonood ka, talagang napapasabi, talaga, coming from you. Kasi yung mga nagtatanong na sinasabing, nagsisinungaling ka, sila mismo nagsisinungaling. Ibig sabihin, yung mahalaga po na magkaroon tayo ng kredibilidad. Sa harapan ng Nazareno, hindi mo kinakailangan magkunwari. Sa harapan ng Nazareno, hindi mo kinakailangan magtago kasi kilalang kilala tayo ng Diyos. Kaya mahalaga na, sabi nga, matuto muna tayo. Tinuturuan tayo ni Jesus kung ano ang mga dapat nating gawin sa mga buhay-buhay natin. Kung hindi ka makikinig sa Nazareno, tapos payo ka ng payo, puna ka ng puna, walang mangyayari sa atin. Magkakagulo lang. Gugulo sa simbahan, gugulo sa bahay, gugulo sa Senado, gugulo ang gobyerno, gugulo ang bansa. Kung wala sa ating nakakakita ng ating mismong kakulangan o kahinaan. Kasi kung makikita natin ito, lalapit tayo sa Nazareno, magpapaturo tayo sa Kanya. Para nang sa ganun, maakay talaga natin. Pwedeng makita, bakit konti ang nagsisimba? Baka yung mga naglilingkod, baka hindi nakakakitaan ng pagsunod sa mga utos ng Diyos. Kaya paano natin sila kukumbinsihin? Yung mga anak ninyo, yung magsimba kayo. Kung nakikita sa pamumuhay natin, yung taliwas sa naririnig nila kay Kristo. Sana po, magpapatuloy at mananatili pa ang imahe ng Nazareno. Sana po mas buksan natin ang ating puso't isipan sa mga aral na ibinibigay sa atin ng Diyos. Amen.